Sa mga nakita ni Li Yuhang, agad na siyang tumalikod at naglakad papunta sa ibang mga kaklase. Bago tuluyang lumayo, sinabi niya kina Shen Yuan at Qiao Lei na ipagpatuloy lang ang pag-inom at makikihalubilo na lang siya sa iba. Sa loob-loob niya, seryoso na raw talagang may problema si Shen Yuan. May mahahabang paa na cafe manager, may sobrang kaakit-akit na guro, at ngayon ay isang maputi at inosenteng kaklase na punong-puno ng tukso. Para sa kanya, lahat ng mababait ay napupunta sa mga walang hiya. Habang naglalakad siya, biglang sumunod si Shen Yuan at pabirong tinanong kung hindi ba talaga siya makikipagkwentuhan pa. Naiinis na sinagot ni Li Yuhang na isa lamang itong asong gala, isang shareholder na ni hindi man lang humahawak ng kahit anong trabaho at puro lang panglalandi ang inaatupag, kaya wala naman daw silang mapag-uusapan. Ngumiti lang si Shen Yuan at ipinaabot na dahil maayos nang pinapatakbo ni Li Yuhang at Manager Xiao ang bar, wala na siyang kailangang pakialaman pa. Sa narinig na iyon, lalo pang nena si Li Yuhang at pinalayas na lang si Shen Yuan. Agad namang lumapit si Qiao Lei kay Shen Yuan at nagtanong kung totoo ngang shareholder ito sa bar, sabay sabing mukhang napakalaki talaga ng imperyong hawak niya. Bumaba ang tingin ni Shen Yuan sa dibdib ni Qiao Lei at pabirong ipinahiwatig na malaki rin naman ang sa kanya. Dahil doon, biglang namula si Qiao Lei sa hiya at tinanong kung kailangan ba talagang ganoon siya kadiretso magsalita. Napatawa na lang si Shen Yuan at ipinaabot na doon din naman niya iyon natutunan. Sa mga nasaksihan ni Cheng Xian, hindi niya maitago ang matinding gulat. Sa isip niya, para bang buong loob ng ibinibigay ni Qiao Lei ang sarili kay Shen Yuan, tila kusang loob at walang pag-aalinlangan. Sa gilid, pati ang iba pa nilang mga kaklase ay hindi makapaniwala sa nakikita, hirap silang tanggapin na totoong nangyayari iyon sa harap nila. May isa pang lalaking naka-gray na damit ang hindi mapigil ang mag-isip na mukhang napaka-inosente ni Qiao Lei, ngunit siya pa mismo ang agresibong lumalapit. Samantala, habang nakakapit si Qiao Lei sa braso ni Shen Yuan, bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at ipinahiwatig na nahihilo siya. Dahil doon, pabirong tinukso siya ni Shen Yuan, sinasabing isang baso pa lang ay hilo na agad, at kahit ang mga asong gala sa labas ay mas malakas pang uminom kaysa sa kanya. Agad namang yumangal si Qiao Lei at mariing sinabi na huwag siyang ikumpara sa aso, dahil siguradong mas maganda siya kaysa roon. Dahil dito, diretso namang tinanong ni Shen Yuan kung maganda nga ba talaga siya. Namumula ang pisngi, hindi nagpatinag si Qiao Lei at ipinahiwatig na bakit, hindi ba? Kalmadong sagot ni Shen Yuan na baka nga ay bahagyang mas maganda siya kaysa sa isang aso. Dahil doon, lalo pang inilapit ni Qiao Lei ang kanyang katawan kay Shen Yuan at diretsyong ipinahiwatig na isama na siya pauwi dahil gusto na niyang matulog. Pagkatapos noon, humarap silang dalawa sa mga kasama nina Shen Yuan at Kiki. Ipinaalam ni Qiao Lei kay Kiki na inaantok na siya at uuwi na. Humingi naman ng paumanhin si Shen Yuan sa lahat at ipinaliwanag na may aasikasuhin pa siya, kaya mauuna na muna siya at babawi na lang sa susunod na pagkikita. Naiinis na inihagis ni Li Yuhang ang kanyang jacket at sinabihan si Shen Yuan na bilasan na at mag-enjoy na lang. Tumayo rin ang matabang lalaking may pulang buhok at kumaway, ipinapaalala na manatiling magkaugnayan dahil nasa Xingcheng lang naman silang lahat ngayong bakasyon at maaari pang magkita-kita. Sinabi naman ni Kiki na sige lang at ipinaalala kay Qiao Lei na mag-message kapag nakauwi na. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mag-isip na bihira talagang pumunta si Qiao Lei sa ganitong lugar at hindi ito isang madaling babae. Napatanong siya sa sarili kung anong klase ng alindog mayroon si Shen Yuan para mapalapit agad si Qiao Lei ng ganoon kabilis. Samantala, hindi maitago ni Chen Xian ang matinding inggit. Sa isip niya, kaka-rating pa lang ni Shen Yuan ngunit agad na nitong nakuha ang pinakamaganda at tila dadalhin pa sa hotel.
Dahil doon, pabirong naisip ni Chen Xia na baka dapat hilingin na lang niya kay Shen Yuan na magpalit sila ng relo. Habang naglalakad sina Shen Yuan at Qiao Lei, tinanong ni Shen Yuan kung saan ba talaga siya papunta, sa dorm ba. Kaagad namang nagtanong pabalik si Qiao Lei kung bakit pa niya binanggit ang dorm, at kung seryoso ba siyang ayaw na may mangyari sa pagitan nila. Dahil doon, napahawak si Shen Yuan sa kanyang ulo at ipinaalala na babae siya at sana ay maging mas maingat at mas banayad sa mga sinasabi. Ngunit hindi umatras si Qiao Lei, ipinunto niyang pareho na silang matatanda at wala namang dahilan para hindi magsalita ng diretsahan. Direkta niyang ipinahiwatig na itanong na lang kung gusto ba ni Shen Yuan o hindi. Ngumiti si Shen Yuan at malinaw na ipinaabot na hindi naman sa ayaw niya. Kaya agad niyang niyaya si Qiao Lei na umalis na. Sa narinig na iyon, nasiyahan si Qiao Lei at sinabi na ganyan dapat. Ngunit agad din niyang idinagdag na kahit gusto man ito ni Shen Yuan ngayong gabi, hindi pa rin niya ibibigay ang sarili niya, at tinanong kung gusto ba nitong malaman ang dahilan. Hindi na masyadong interesado si Shen Yuan sa paliwanag, ngunit sinabi pa rin ni Qiao Lei ang dahilan, na mahalaga ang unang beses ng isang babae at gusto pa niyang makipag-date ng ilang beses bago dumating sa puntong iyon. Narinig iyon ni Shen Yuan at tahimik siyang sumang-ayon, sinasabing naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Dagdag pa ni Qiao Lei, nag-apply siya sa entrepreneurship base para sa pera at alam niya kung ano ang kapalit ng mga desisyong ginagawa niya, kaya hindi siya tumatakas sa responsibilidad. Sa narinig na iyon, simple lang ang naging tugon ni Shen Yuan, maganda. Sa loob-loob niya, direkta at praktikal si Qiao Lei, pero malinaw na may sariling hangganan. Hindi masama, alam niya kung ano ang gusto niya at kung ano ang kailangan para makuha iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa kwarto. Pagbukas ni Shen Yuan ng pinto, ipinaabot niya kay Qiao Lei na maaari itong manatili roon hanggat gusto niya. Pagkasabi noon, tatalikod na sana si Shen Yuan upang umalis, ngunit agad siyang pinigilan ni Qiao Lei at pinakiusapan na sandali lamang. Namumula ang mukha, mahinahon nitong ipinaabot na gusto niyang halikan siya ni Shen Yuan bago ito umalis. Dahil dito, napakunot ang noo ni Shen Yuan at tinanong kung ang hinihiling ba niya ay may kapalit. Agad namang nilinaw ni Qiao Lei na hindi iyon ganoon, nais lamang niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng isang halik. Sa narinig na iyon, dahan-dahang inalis ni Shen Yuan ang hood ng kanyang jacket at ibinaba ito. Marahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Qiao Lei. Dahil sa inaasahang mangyayari, napapikit si Qiao Lei upang damhin ang unang halik. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, binuksan ni Shen Yuan ang suot na jacket ni Qiao Lei. Dahil sa hindi inaasahang kilos, ipinaalala ni Qiao Lei na isang halik lamang ang hinihiling niya. Tahimik namang ipinabatid ni Shen Yuan na alam niya iyon. Sa halip, yumuko siya at marahang hinalikan ang dibdib ni Qiao Lei, dahilan upang lalong mamula ang mukha nito at mapatakip sa bibig. Ipinaabot ni Shen Yuan na hindi naman niya tinukoy kung saan eksaktong hahalik. Habang ginagawa iyon ni Shen Yuan, hindi mapigilan ni Qiao Lei na manginig ang buong katawan dahil sa kakaibang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, tumigil na rin si Shen Yuan. Habang hinahaplos ang sariling labi, ipinahiwatig niyang hindi masama, matamis, parang gatas. Agad namang tinakluban ni Qiao Lei ang kanyang dibdib habang hinihingal pa. Tinanong niya si Shen Yuan kung ganoon ba ito sa lahat ng babae na hindi na nito kailangang paikutan. Ngumiti lamang si Shen Yuan at ipinaabot na wala namang kailangang lokohin dahil kusa naman silang lumalapit. Habang inaayos ni Qiao Lei ang bahagyang nag-ulong bra, sinabi niyang hindi siya naniniwala at tinawag pa itong nagyayabang. Gayunpaman, inamin niyang komportable ang pakiramdam, ngunit para sa araw na iyon, hindi pa rin niya papayagan ang susunod na hakbang.
Pagkarinig noon, hinawakan ni Shen Yuan ang doorknob at ipinaabot na kung matutuloy man o hindi ay hindi lamang nakadepende sa kanya. Ipinaalala niyang reserba pa lamang si Qiao Lei at hindi pa opisyal, ngayong gabi ay pinagbigyan lamang niya ito. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang lumabas at umalis. Agad namang sumunod si Qiao Lei at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagiging reserba. Kumaway lang si Shen Yuan at ipinaabot na mauunawaan din niya iyon sa kalaunan. Matapos makaalis si Shen Yuan, bumalik si Qiao Lei sa loob ng kwarto. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at naisip na mabuti na rin, may pagnanasa si Shen Yuan, ngunit hindi yung uri na lampas sa hangganan. Habang namumula pa rin ang kanyang mukha, napailing siya at sinisi ang sarili sa pagiging mahina. Sumapit na ang 12:30 ng madaling araw nang dumating si Shen Yuan sa bahay ni Professor Lee. Agad siyang pinagbuksan ng pinto ni Li Meng, na nagtaka kung bakit napakagabi na ng pagdating niya. Ipinaliwanag ni Shen Yuan na nakainom siya at wala nang mapagpahingahan. Sa narinig na iyon, pinag-krus ni Li Meng ang kanyang mga braso at seryosong ipinabatid na maaaring gumana ang ganoong palusot sa kanyang kapatid, pero hindi sa kanya. Tinanong niya kung ang pakay ba ni Shen Yuan ay ang kapatid niya o siya mismo, at nilinaw na kung ang kapatid ang hinahanap nito, mahimbing na itong natutulog, at kung siya naman, wala rin siyang balak makipag-usap dahil matutulog na rin siya. Kalmadong sinabi ni Shen Yuan na ang gusto lang naman niya ay matulog sa sofa. Hindi na naghintay ng sagot, naglakad siya papasok. Dahil dito, nagulat si Li Meng at tinanong kung balak ba siyang pilitin, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil hinayla na siya ni Shen Yuan palayo. Habang hinihila siya papunta sa kwarto, mahinang pinagsabihan ni Li Meng si Shen Yuan na hinaan dahil baka marinig ng kanyang kapatid. Sinabihan lang siya ni Shen Yuan na mag-relax at pumasok na sila sa loob. Sa sandaling iyon, nagising si Professor Lee at sumilip mula sa kanyang kwarto matapos makaramdam na parang may dumating. Samantala, habang nakasandal sina Shen Yuan at Li Meng sa pader, namula ang mukha ni Li Meng at napaisip na baka masyadong malakas ang pagkakasara ng pinto at nagising ang kanyang kapatid. Lumapit si Professor Lee sa kwarto ni Li Meng at tinanong kung tulog na ba ito at kung ano ang ingay na narinig niya. Kinabahan si Li Meng ngunit mabilis na nagpaliwanag na nagpunta lamang siya sa banyo at napasara ng malakas ang pinto. Dahil doon, hindi na nagtanong pa si Professor Lee at bumalik na sa kanyang kwarto. Matapos tuluyang makaalis ang kanyang kapatid, nakahinga ng maluwag si Li Meng at tahimik na nagpasalamat na hindi na ito nag-usisa pa. Humarap siya kay Shen Yuan at sinabihan niya si Shen Yuan na napakalakas ng loob nito at tinanong kung hindi ba siya natatakot na mahuli sila. Kalmado namang ipinabatid ni Shen Yuan na kung sakaling mahuli sila, haharapin na lang nila iyon. Hindi sumang-ayon si Li Meng at sinabing hindi iyon mangyayari. Pagkatapos noon, nagtungo na sila sa kama at ang sumunod ay isang gabing puno ng init at damdamin, sapat upang iparamdam ni Shen Yuan ang kanyang presensya kay Li Meng. Sa gitna ng mga sandaling iyon, hindi napigilan ni Li Meng na magreklamo at pagsabihan siya na minsan ay maging mas banayad naman. Marahang hinawakan ni Shen Yuan ang bibig ni Li Meng at tinanong kung hindi pa ba iyon sapat na banayad, sabay idinagdag na pinigilan na niya ang sarili. Namumula ng husto ang mukha ni Li Meng habang ipinapaalala na lasing ito kanina at hindi nito alam ang sariling lakas. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang dalawang sunod na bagyo ng pagod at init, hamupo rin ang lahat. Naupo si Li Meng sa kama, halatang lupaypay, habang si Shen Yuan naman ay nakahiga sa kanyang hita. Sa pagitan ng paghahabol ng hininga, ipinaabot ni Li Meng na huwag na nilang ulitin iyon sa bahay dahil masyado itong delikado, at mas mabuti pang sa mga hotel na lang sa susunod. Dahil doon, agad na tumagilid si Shen Yuan palapit sa tiyan ni Li Meng at nagkunwaring nagrereklamo na isa lamang siyang estudyanteng kapos sa pera, kaya saan naman daw siya kukuha ng pambayad sa kwarto.
Hindi ito pinalampas ni Li Meng, kinurot niya ang braso ni Shen Yuan at sinabihan itong napakakapal ng mukha. Ipinaalala niyang ang mga bagay na binili nito para sa kanya at sa kanyang kapatid ay umabot na sa 10,000 at may lakas pa itong loob na magsabing walang pambayad sa kwarto. Dahil sa matinding kurot, mabilis na napabangon si Shen Yuan sa sakit. Naiinis namang pinuna ni Li Meng na alam din pala nitong masaktan at ipinahayag ang sama ng loob. Sinabihan na niyang maging banayad ngunit naging magaspang pa rin ito, dahilan para pagdudahan pa niya kung karapat-dapat ba itong maging kapareha. Bilang tugon, biglang hinalikan ni Shen Yuan si Li Meng at ipinahiwatig na kung hindi siya, sino pa ang magiging kapareha nito, at nangakong sa susunod ay magiging maingat at banayad na siya. Dahil doon, hindi na nakapagsalita pa si Li Meng. Makalipas iyon, tumayo na si Shen Yuan at nagsimulang lumabas ng kwarto. Naiwan si Li Meng na pa ng inis, iniisip na marahil ito na ang rurok ng kawalang hiyaan ng lalaking iyon, at gayon paman, wala rin siyang magawa. Napabuntong hininga siya at naisip na kailangan na talaga niyang mag-isip ng paraan kung paano haharapin si Shen Yuan sa susunod. Kinaumagahan, lumabas si Professor Li mula sa kanyang kwarto at agad niyang napansin na nakahiga si Shen Yuan sa sofa. Labis siyang nagulat nang makita ito roon at tinanong kung kailan pa ito dumating. Marahang iminulat ni Shen Yuan ang kanyang mga mata at ipinaabot na dumating siya bandang 1:00 ng madaling araw, at si Li Meng ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Nabahala si Professor Li at agad niyang tinanong kung may nangyari ba. Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang kamay at ipinaabot na wala naman. Namiss lang niya ito ng sobra kaya hindi siya makatulog. Sa narinig na iyon, hindi na nagulat si Professor Lee, pinagsabihan na lamang niya si Shen Yuan na sa susunod ay magsabi ng mas maaga, saksya marahang hinalikan sa pisngi. Pagkatapos noon, nagtungo na si Professor Lee sa kusina at sinabihan si Shen Yuan na matulog pa muna dahil siya na ang maghahanda ng almusal at gigisingan na lamang siya mamaya. Tahimik na sumang-ayon si Shen Yuan habang pinagmamasdan ang paglayo niya. Bago magluto, dumaan muna si Professor Lee sa kwarto ni Li Meng at tinawag ito. Nagulat si Li Meng at tinanong kung ano ang kailangan. Ipinaalam ni Professor Lee na dumating si Shen Yuan kagabi at tinanong kung bakit hindi siya ginaisang. Habang isinasara ni Li Meng ang zipper ng kanyang jacket, ipinaliwanag niyang napakagabi na noon at natakot siyang maistorbo ang pahinga ng kanyang kapatid. Tahimik na humarap si Professor Lee sa pinto at hinawakan ang doorknob habang sinasabi na kung mukhang may pinagdadaanan si Shen Yuan at muling dumating ng gabing-gabi, kailangan siyang gisingin. Sa loob-loob ni Li Meng, napangisi siya at hindi maiwasang mapilang, para sa kanya, hindi kalungkutan ang dahilan ng pagdating ni Shen Yuan, kundi isang lihim na pagbisita sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, kumaway siya at sumagot na naiintindihan niya, at idinagdag na kaunti lang naman ang nainom ni Shen Yuan. Makalipas ang kalahating oras, ginaising ni Li Meng si Shen Yuan at ipinaalam na naghanda na ng almusal ang kanyang kapatid. Dahan-daw ang binuksan ni Shen Yuan ang kanyang mga mata at tumugon. Lumabas si Professor Lee mula sa kusina na may dalang pancake at isang baso ng tubig, saka pinaupo si Shen Yuan at pinakain. Habang nakaupo si Shen Yuan sa kanyang upuan at pinagmamasdan si Professor Lee, naisip niya kung gaano ito kanatural na nagiging isang kahanga-hangang may bahay kapag nagsusuot ng apron, taglay ang ganda at pangangatawang tila pinagpala ng tadhana. Napansin iyon ni Li Meng, kaya agad niyang inagaw ang atensyon ni Shen Yuan at pinagsabihan itong bilisan ang pagkain at tigilan ang pagtitig. Dahil doon, tahimik na sinimula ni Shen Yuan kainin ang kanyang almusal, kalahating antok pa rin, basta sinusunod na lamang ang anumang ipinapagawa sa kanya. Habang palihim na pinagmamasdan ni Li Meng si Shen Yuan, bigla siyang namula at tila may kung anong bamigat sa kanyang dibdib. Napaisip siya, sandali, boyfriend siya ng ate ko. Wala namang masama kung titingin siya rito.
Bakit ko ba siya pinipigilan kanina? Isang nakakabahalang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Selos ba ito? Ngunit agad niya ring kinontra ang sarili. Partner lang sila, walang halong emosyon. Walang dahilan para makaramdam ng ganoon. Pero hindi niya maiwasang maalala ang kasabihang, habang tumatagal, may nabubuong damdamin. Mabilis niya itong itinaboy, 2 gabi pa lang naman ang lumipas. Imposible. Samantala, abala si Shen Yuan sa pagkain at hindi man lang napapansin ang tensyon sa paligid. Sa sandaling iyon, nagsalita si Professor Lee at ipinaalam na tapos na siyang kumain. Sinabihan niya si Shen Yuan na huwag magmadali sa pagkain dahil magpapalit lang siya ng damit. Humarap si Shen Yuan at sinabing ihahatid niya ito mamaya papunta sa paaralan. Pagkaalis ni Professor Lee, biglang pinukpok ni Li Meng ang dulo ng kanyang tinidor sa mesa. Naiinis niyang tinanong kung bakit hindi siya ihahatid sa trabaho. Ngumiti si Shen Yuan at tila nagtatakang tinanong kung ano ba ang iniisip niya. Paalala niya, partner lang naman sila, at ihahatid na lamang niya ito sa ibang araw, kapag trip niya. Wala nang naisagot si Li Meng. Sa inis, tinawag na lang niya si Shen Yuan na walang puso at walang hiya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa isip ni Shen Yuan ang antas ng pabor ni Li Meng, 65 puntos. Nang makita iyon, hindi niya napigilan ang mapangiting reaksyon. Sa kanyang isipan, malinaw ang conclusion, hindi na lang pisikal na pagnanasa ang nararamdaman ng partner niya. May damdamin na itong hinahanap. At para sa kanya, iyon ay isang magandang senyales. Matapos iyon, kalmado niyang tinanong si Li Meng kung anong oras ang kanyang flight. Nakangiti itong sumagot na 11:00. May bahid ng pagtataka niyang tinanong kung ihahatid ba siya. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang gatas at ipinaliwanag ang plano, aalis siya kasama ang ate nito. Ihahatid muna ito sa paaralan, saka siya ihahatid sa airport. Dapat ay makarating sila roon bandang 10:30. Sa narinig na iyon, tahimik na sumang-ayon si Li Meng. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa paaralan. Agad ding bumaba ng sasakyan si Professor Lee. Pagkababa niya, nagpaalam siya kay Shen Yuan bago tuluyang maglakad papasok. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang may tumawag sa kanya. Laking gulat ni Professor Lee nang makita niya ang kasamahang guro na si Teacher Son. Hindi niya napigil ang tanungin kung ano ang ginagawa nito roon. Ngumiti lamang si Teacher Son at sinabing hindi raw iyon ang mahalaga. Ang mas mahalaga raw ay may nadiskubre siyang isang napakalaking sekreto. Bahagyang nautol si Professor Lee at kabadong tinanong kung anong sekreto ang tinutukoy nito. Napatawa si Teacher Son at pabalang na sinabing hulaan na lang niya. Idinagdag pa nito na walang kahit sino sa International Department ang hindi makakakilala sa napakalaking G-Wagon na iyon. Sa narinig na iyon, pilit na tumawa si Professor Lee kahit halatang kinakabahan. Ipinaliwanag niyang nagkataon lang na may estudyante siyang nakasalubong at inalok siyang ihatid. Ngunit umiling si Teacher Son at sinabing maaaring maniwala ang iba sa palusot na iyon, pero hindi siya. Diretso niyang tinanong kung gaano na raw sila katagal at hanggang saan na raw ang relasyon nila. Namula ang mukha ni Professor Lee at agad niyang itinanggi ang sinabi, iginiit na wala talagang namamagitan sa kanila. Ngunit sa halip na maniwala, sinabi ni Teacher Son na napaka-boring ng sagot at tila hindi man lang siya tinuturing na matalik na kaibigan. Muling iginiit ni Professor Lee na hindi talaga sila magkasintahan. Napaisip si Teacher Son at hinaplos ang kanyang baba bago magsabing kung ganoon, malinaw na nililigawan siya ng lalaki, o kaya na may malapit na silang gawing opisyal ang lahat. Sa puntong iyon, wala nang naisagot si Professor Lee. Yumuko na lamang siya habang lalong namumula ang mukha. Nang makita ang reaksyong iyon, agad na napasigaw si Teacher Son at sinabing alam na niya. Naalala pa nitong nakita niyang kausap ni Professor Lee si Shen Yuan sa telepono noon,
At biro pa niya, parang amoy pag-ibig raw ito noon pa. Dagdag pa niya, isa raw itong klasikong eksena ng mas matandang babae na nahuhulog sa mas batang lalaki. Dahil sa walang tigil na panunukso, hindi na nakatiis si Professor Lee. Nagmadali siyang maglakad palayo habang pulang-pula ang mukha at sinabihang tigilan na siya. Ngunit hindi pa rin tumigil si Teacher Son. Habang sumusunod, kinilig nitong sinabi na napaka-perpektong kombinasyon daw, isang mabait at mayanhing babae na tinambalan ng gwapo at mayamang lalaki. Sobrang bagay raw ipares. Sa inis, sinabihan ni Professor Lee si Teacher Son na tigilan ang kakapagsalita ng walang kabuluhan. Ngunit nakangiti lamang itong sumagot at sinabing kung ganoon, ikwento na lang daw kung paano nagsimula ang lahat, at kung paano nito unti-unting nabuksan ang kanyang puso. Sa oras na rin na iyon, sinundo na rin ni Shen Yuan si Li Meng. Agad itong sumakay sa kanyang G-Wagon. Pagkaupo pa lang niya, tinanong na siya ni Shen Yuan kung mas komportable raw ba ang upuan sa likod. Habang isinasara ni Li Meng ang pinto, irritable niyang sinagot, napakialam na lang daw nito sa sarili niya, front seat ang gusto niya. Sa isip ni Shen Yuan, napangiti siya. Isang partner na palaban buong araw, talagang kailangan ng kaunting disiplina. Bigla niyang sinabi kay Li Meng na baka mag-taxi na lang ito mamaya dahil may bigla raw siyang kailangang asikasuhin. Naiinis na nagsusuot ng seatbelt si Li Meng at agad siyang tinanong kung nagbibiro ba ito. Mariin niyang sinabi na kung hindi siya ihahatid sa airport, hindi siya bababa ng sasakyan kahit ano pa ang mangyari. Kalmado lang na sinagot ni Shen Yuan na urgent talaga iyon. Taxi man o kotse, darating pa rin siya sa oras. Dahil dito, lalong uminit ang ulo ni Li Meng. Sinabihan niya si Shen Yuan na wala talaga itong hiya at hindi pa nga raw nila naaayos ang utang nito kagabi. Wala nang nagawa si Shen Yuan kundi simulan na ang pagmamaneho. Ngumiti pa siya at sinabing masasanay din siya, at balang araw, mamahalin pa raw niya iyon. Seryosong napatingin si Li Meng at inutusan siyang magmaneho ng maayos. Bigla niyang naitanong kung magkano ang sasakyan. Walang emosyon na sinagot ni Shen Yuan na nasa 3 milyon ang halaga nito matapos ang lahat. Hindi naniwala si Li Meng at sarcastic lang na tumugon. Sa sandaling iyon, dahan daw ang inilapit ni Shen Yuan ang kanyang kamay sa hita ni Li Meng. Agad itong napansin ni Li Meng at nagulat. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Shen Yuan at itinaas iyon palayo. Mahigpit niyang sinabi na nasa pampublikong kalsada sila at tinanong kung ano ba ang ginagawa nito. Ngumiti lang si Shen Yuan at tinanong kung hindi ba iyon ang gusto niya. Sa sobrang hiya at inis, namula si Li Meng at napamura. Sinabi niyang malinaw na hindi iyon ang ibig niyang sabihin at tinanong kung ano ba talaga ang laman ng isip nito. Sa halip na umatras, kalmado pang tinanong ni Shen Yuan kung ganoon, ano raw ba talaga ang ibig niyang sabihin. Pagkasabi noon, dahan daw ang inilapit ni Shen Yuan ang kanyang mukha kay Li Meng. Agad siyang pinigilan ni Li Meng at pinaalalahanang umayos at maging normal. Umayos ng upo si Shen Yuan at ipinaalala kay Li Meng na mag-ingat sa susunod at huwag basta magsalita ng mga salitang madaling magdulot ng kalabuan o maling pakahulugan. Dahil doon, tinanong ni Li Meng kung kasalanan ba niya ngayon ang lahat. Sinundan niya ito ng isang seryosong tanong, binanggit na mukhang mayaman si Shen Yuan at inusisa kung paano nito nakuha ang kanyang pera. Tumingin si Shen Yuan sa salamin, hinawakan ang kanyang ulo, at ipinaliwanag na nagsimula siya sa crypto at forex trading noong freshman year pa lamang, at ngayon ay nagpapatakbo na siya ng sarili niyang kumpanya. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Li Meng. Pabirong sinabi niya na kapag napangasawa ni Shen Yuan ang kanyang kapatid, maaari na rin siyang humilata at magpahinga, at nagtanong kung hindi ba nito mamasamain na mag-alaga pa ng isa. Tumingin si Shen Yuan sa kanya at sinabing kung kagaya siya ng kanyang kapatid ay maaari pa niyang pag-isipan,
ngunit sa kasalukuyan ay marami pa siyang kakulangan, at pabirong iminungkahi na kumain muna siya ng papaya sa loob ng 2 taon bago sila muling mag-usap, isang patalanghagang biro na tumutukoy sa pisikal na kurba. Nina si Li Meng at sinabihan si Shen Yuan na lalo itong nagiging walang hiya, at nagbanta na kapag nakababa na siya mula sa trabaho ay sasabihin niya sa kanyang kapatid na hiwalayan na ito. Hinawakan ni Shen Yuan ang kamay ni Li Meng at tinanong kung ano naman ang mapapala niya kapag naghiwalay sila, dahil mawawala rin naman ang partner niya. Bumwelte si Li Meng at sinabing tila hindi ito nasisiyahan hanggat hindi siya napapakinabangan. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang mag-ayos. Habang nagme-make up, sinabi niya na ayaw niya ng ganitong klaseng partner na sarili lang ang iniisip, at pinagsabihan si Shen Yuan na tumigil sa pagtitig at mag-focus sa pagmamaneho. Sumagot si Shen Yuan na kung handa siyang tumingin, ibig sabihin ay maganda si Li Meng, at nagtaka kung bakit hindi pa rin ito kontento. Dagdag pa niya na sa susunod, kahit hilingin pa siyang tumingin, ay hindi na niya gagawin. Pagkasabi noon, naging malamlam ang kanyang mga mata at mas nagtuon siya sa pagmamaneho. Ngunit bigla, ibinuka ni Li Meng ang kanyang mga hita at tinanong kung ganoon ba talaga ang ibig niyang sabihin. Dahil doon, agad na inihinto ni Shen Yuan ang sasakyan sa pedestrian line. Kasabay ng paghinto niya, tumabi rin ang isang bus. Seryosong hinarap ni Shen Yuan si Li Meng at tinanong kung sinadya ba niya ang ginawa. Habang nananatiling nakabuka ang kanyang mga hita, nagpanggap na inosente si Li Meng at nagtanong kung ano ang tinutukoy niya. Mariing sinabi ni Shen Yuan na tila hindi nito alam ang posibleng kahihinatnan ng ganoong kilos. Nagkunwaring walang muwang si Li Meng at tinanong kung anong kahihinatnan, at pabirong inusisa kung may balak ba siyang gawin doon mismo sa loob ng sasakyan. Inayos ni Shen Yuan ang suot niyang jacket at binalaan si Li Meng na naglalaro siya sa apoy. Sa isang mapang-akit na tingin, hinawakan ni Li Meng ang kanyang palda at tinanong kung ano naman ang magagawa nito tungkol doon. Samantala, sa bus na katabi nila, napansin ng mga pasahero ang magandang si Li Meng sa loob ng G-Wagon ni Shen Yuan, dahilan upang mapatingin ang marami. Habang pinagmamasdan ng isang lalaki sa loob ng bus si Li Meng, hindi niya napigil ang mapamura. Sa isip niya, napakasarap talagang maging mayaman, parang may kasamang flight attendant sa tabi. Samantala, ang isang lalaking mataba na nakaupo rin at nakatitig kay Li Meng ay napaisip na ang ganda ng tunog niyon at gusto rin niyang maranasan. Ang lalaking may suot na sombrero naman ay napabuntong hininga at naisip na kailangan pa niyang magsumikap para balang araw ay magkaroon din ng mamahaling sasakyan at isang magandang kasama. May isa pang lalaki ang palihim na naglabas ng cellphone at sinimulang kunan ng litrato si Li Meng, sabay pag-zoom ng camera sa kanyang mga hita. Habang ginagawa iyon, napabulong siya ng reklamo tungkol sa kapitalismo at sa pag-angkin ng iilan sa magagandang bagay. Sa sandaling iyon, biglang pinaandar ni Shen Yuan ang sasakyan at nagbago ng direksyon. Dahil dito, nagulat si Li Meng at agad na tinanong kung ano ang ginagawa niya, dahil hindi yun ang daan papuntang airport. Kalmado namang ipinaliwanag ni Shen Yuan na wala namang nagsabing papunta sila roon. Agad siyang pinaalalahanan ni Li Meng na 11:00 ang kanyang flight at baka siya mahuli. Nanatiling kalmado si Shen Yuan at sinabing may oras pa sila. 9:50 pa lamang at 15 minuto lang ang biyahe papuntang airport, kaya pa niyang tapusin ang gagawin sa loob ng 30 minuto. Dahil sa nakikitang kilos ni Shen Yuan, namula si Li Meng at pinakiusapan siyang kumalma. Ngunit seryoso lang na sinabi ni Shen Yuan na matagal na niyang gustong makita si Li Meng sa suot nitong uniforme. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa isang gilid at naging mas malapit ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Sa labas, napansin ng isang bata ang bahagyang paggalaw ng sasakyan at nagtaka ito. Tinawag niya ang kanyang ina at itinuro ang sasakyan, sabay sabing parang sumasayaw ang kotse.
Nang makita iyon ng ina, agad niyang hinayla ang bata at pinagmamadaling umalis, sinasabing nasiraan ang sasakyan at baka sumabog pa. Habang hinihila ang anak, hindi napigilan ng ina ang pagkainis sa kanyang nakita. Sa isip niya, ginagawa iyon sa gilid ng kalsada sa maliwanag na araw at wala man lang disente. Makalipas ang 45 minuto, naihatid na ni Shen Yuan si Li Meng sa airport. Habang papasok, pilit na inaayos ni Li Meng ang kanyang suot. Napansin siya ng isa sa kanyang mga kasamahan at tinawag siya, tinanong kung may kadate ba siya dahil malamig na ang panahon ngunit nakalabas pa rin ang kanyang mga binti. At nabanggit pa na ang nagmamaneho ng G-Wagon ay tiyak na hindi kapos sa pera. Paglapit ni Li Meng, ipinaliwanag niya na hindi niya nobyo ang lalaki, kundi mas parang magiging bayaw pa lamang. Dahil doon, nagtaka ang babae at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng parang. Ipinaliwanag ni Li Meng na hindi pa pumapayag ang kanyang kapatid. Lalong nagtaka ang babae sa sagot na iyon. Samantala, nagmadaling maglakad si Li Meng dahil sa sobrang pamumulan ng kanyang mukha. Sa kanyang isipan, sinisi niya si Shen Yuan at inis na tinawag itong pigfoot. Iniisip na nasira pa ang bago niyang stockings at sa susunod na magkita sila ay hindi niya ito palalampasan. Makalipas ang kalahating oras, nagtungo si Shen Yuan sa Jingfo Company. Pagdating niya roon, ipinaalam niya kay Fu Yingqi na may dala siyang tanghalian at nagyaya na sabay silang kumain, kasabay ng pagtatanong kung kumusta na ito at kung maayos ba ang pamamahala nitong mga nakaraang araw. Habang papasok sila sa opisina, ipinaliwanag ni Fu Yingqi na maayos naman ang takbo ng lahat. Paminsan-minsan na lamang siyang bumabalik sa paaralan para sa mahahalagang klase, at sa iba pang oras ay normal siyang nagtatrabaho. Pagpasok sa loob, tinanong ni Shen Yuan kung hanggang saan na ang pamilyaridad ni Fu Yingqi sa HR. Maayos na sinagot ni Fu Yingqi na halos 70% na ang kanyang nauunawaan at sa susunod na linggo ay lilipat na siya sa Online Operations Department. Umupo si Shen Yuan, inilapag ang dala niyang pagkain sa mesa, at sinabi na mabuti yun dahil mahalagang departamento ang online operations sa ngayon. Binanggit niya na hindi maganda ang naging resulta ng online traffic dati kaya gumawa si Manager Son ng malalaking pagbabago. Dagdag pa niya, sa loob ng ilang araw ay magpapadala siya ng isang espesyal na consultant upang asikasuhin ang mga detalye, at si Fu Yingqi ang tutulong dito. Umupo si Fu Yingqi, inayos ang mga pagkain, at nagpahayag ng pag-unawa. Nagsimula na silang kumain, at habang kumakain ay pinaalalahanan ni Shen Yuan na mas pagbutihin pa ang trabaho at bumuo ng sariling team sa lalong madaling panahon, dahil karamihan sa mga dating empleyado ay kampante na at ayaw na niyang iasa sa kanila ang mahahalagang gawain. Tahimik na sumang-ayon si Fu Yingqi habang binubuksan ang kanyang bento box. Sa sandaling iyon, nagparamdam ang sistema ni Shen Yuan at nagbigay ng bagong misyon, pataasin ang net profit ng Jingfo Company ng 5% sa loob ng 3 buwan, na may kasalukuyang progreso na 1% pa lamang. Pagkabasa nito, naging seryoso ang mukha ni Shen Yuan. Naisip niyang mahigit 1 linggo na mula nang ilabas ang misyon at nagsisimula pa lamang ipatupad ng mga departamento ang mga bagong plano. Hindi rin tiyak kung matatapos ito sa takdang oras, lalo na't unang beses pa lamang niyang mamahala ng isang kumpanya at hindi ganoon kadaling pataasin ang kita. Sa huli, inisip niyang ang magagawa niya ay sundin ang kanyang pangunawa, pagsamahin ang natutunan sa EMBA at MHRM, at siguraduhing malinis ang kanyang konsensya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, laking gulat niya nang makita na si Su Zuwei ang tumatawag. Agad niyang sinagot ang tawag at ipinaalam sa kanya ni Su Zuwei na halos tapos na ang renovation ng villa at kasalukuyang naglalagay na ng tiles at pintura. Inanyayahan siya nitong dumaan at tingnan ang progreso. Nakangiting pumayag si Shen Yuan at sinabing pupunta siya mamaya.
Sa isip niya, wala na halos makikita sa site dahil bayad na rin ang natitirang 5 milyong halaga, ngunit matagal na rin niyang hindi nakikita si Suzue kaya minabuti na niyang dumaan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Shen Yuan sa villa. Ipinaliwanag ni Suzue ang tungkol sa smart home system na ipapagamit sa bahay. Lahat ng appliances, temperatura, at humidity ay maaaring kontrolin sa cellphone, at kung may tagas ng gas o tubig ay agad magbibigay ng abiso. Hindi napigilan ni Shen Yuan ang mapangiti at pabirong sinabi na napakarami ng impormasyong ibinibigay at baka hindi niya lahat maalala. Iminungkahi niyang kapag nakalipat na siya ay manatili si Suzue roon ng 2 araw upang masanay siya sa sistema. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Suzue at namula ang kanyang mukha. Ipinaliwanag niyang kailangan pa rin niyang umuwi upang magluto para sa kanyang ina at kay Xiao Jia. Magaan na sumagot si Shen Yuan na madali lang iyon at maghahir siya ng katulong para sa 2 araw. Sa halip na sumagot, inibon ni Suzue ang usapan at sinabi na hindi niya nakakalimutan ang perang kanyang inutang at babayaran niya iyon balang araw. Lumapit si Shen Yuan at mahinahong sinabi na pamilya na sila kaya hindi na kailangang maging formal o mailang. Pagkasabi noon, niyakap niya si Suzue mula sa likod, dahilan upang lalo itong mamula. Agad siyang nagpigil at pinaalalahanan si Shen Yuan na nasa itaas pa ang kanyang boss. Ngunit kalmado lang na iminungkahi ni Shen Yuan na lumipat sila sa media room at isara ang pinto. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Suzue upang halikan ito. Habang papalapit ang kanyang mga labi, naalala ni Suzue ang nangyari noon at napagtanto niyang mas naging matapang pa si Shen Yuan ngayon. Sa huli, mahina na lamang niyang hiniling na sana ay maging mas maingat at mas banayad ito. Habang hinahalikan ni Shen Yuan ang leeg ni Suzue, mahinang pinaalala ni Suzue dito na maaaring bumaba ang kanyang boss anumang oras. Ngunit hindi huminto si Shen Yuan. Sa kanyang isipan, hindi niya inaasahan na magiging mas matindi pa ang pakiramdam kaysa sa una niyang inakala. Ramdam niya ang init at lapit, sapat upang lalong magpatibok ng kanyang dibdib. Habang nagpapatuloy ang yakap, nakiusap si Suzue na maging mas maingat. Ngunit sa isip ni Shen Yuan, dama niya kung gaano kaslim at kalambot ang baywang ni Suzue, at kung gaano kaayos ang kanyang hubog, isang pakiramdam na nag-iiwan ng matinding impresyon at pangakong hindi basta makakalimutan. Dahil sa tensyon ng sandaling iyon, hindi napigilan ni Suzue na mas kumapit, dala ng halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Sa biglang higpit, napaungol si Shen Yuan at nasabi na nasasaktan siya. Agad namang nagulat si Suzue at humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya sinasadyang gawin iyon dahil nadala lamang siya ng sandali. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Shen Yuan na siya rin ang may kasalanan dahil masyado siyang nainip. Dahil sa sagot na iyon, lalo pang namula ang mukha ni Suzue. At sa sandaling iyon ay biglang lumitaw sa kanyang ulunan ang antas ng paborabilidad niya kay Shen Yuan na umabot na sa 74%. Habang nakatingin siya kay Shen Yuan, mahina niyang tinanong kung maaari pa silang bumalik sa itaas mamaya. Niyakap siya ni Shen Yuan at agad na sumang-ayon. Sa kanyang isipan, malinaw ang dahilan, tumaas ang antas ng damdamin ni Suzue, at sa isang pribadong lugar na may ganitong kalapit na ugnayan, mas madaling umusbong ang emosyon at pagkasabik. Makalipas ang 20 minuto, nakasakay na sila sa kotse. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Suzue na mapatingin kay Shen Yuan paminsan-minsan. Sa bawat sulyap niya, naiisip niyang gusto niyang malaman kung ano na nga ba ang tunay nilang relasyon sa ngayon. Ngunit agad din niyang naisip na marahil ang ganitong usapan ay mas nararapat na manggaling muna sa lalaki. Napansin ni Shen Yuan ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Suzue kaya tinanong niya kung may problema ba. Agad namang sumagot si Suzue na wala naman,
at nagmungkahi na maghanap sila ng araw para sabay-sabay na kumain dahil gusto raw siyang pasalamatan ng kanyang ina. Nakangiting pumayag si Shen Yuan at iminungkahing magsimula na sila ngayon at magsalo muna ng pagkain. Makalipas ang 2 oras, napunta ang eksena sa bahay ni Chen Na. Habang magkatabing nakaupo sina Chen Xinyu at Shen Zuan, biglang tinanong ni Shen Zuan kung ano ang karaniwang kinakain ni Chen Xinyu habang lumalaki. Maayos namang sumagot si Chen Xinyu na karaniwang pagkain lang. Lumapit si Shen Zuan at sinabing ang tinutukoy niya ay, dito, sabay turo sa dibdib ni Chen Xinyu. Dahil sa sinabi ni Shen Zuan, labis na nagulat si Chen Xinyu at agad na pinag-krus ang kanyang mga braso upang takpan ang dibdib. Pinagsabihan niya si Shen Zuan na tumigil na sa pang-aasar at sinabing hindi rin niya alam ang sagot. Hindi naman naniwala si Shen Zuan at pabirong sinabing talagang kainggit-inggit iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Shen Yuan at agad siyang sinalubong ni Chen Na. Masaya itong bumati at tinanong kung nakakain na ba siya. Nakangiting sumagot si Shen Yuan na nakakain na siya. Dahil doon, masayang sinabi ni Chen Na, habang tinutulungan siyang tanggalin ang jacket, na maaari na siyang maligo at hindi pa niya nagagamit ang bathtub, kaya siya na ang maghahanda ng tubig. Agad namang pumayag si Shen Yuan. Samantala, hindi napigilan ni Shen Zuan na minas at pabirong sinabi kay Chen Xinyu na masyadong inaalagaan ng hipag ang kanyang kuya, pati paliligo ay inaasikaso pa, at sa ganitong treto ay parang mas komportable pa raw ang buhay ng kuya niya kaysa sa isang emperador. Hindi na lamang nakaimik si Chen Xinyu at tahimik na pinagmamasdan si Shen Yuan habang bahagyang namumula ang kanyang mukha. Pagkatanggal ng jacket ni Shen Yuan, agad siyang nagpunta sa banyo upang ihanda ang lahat para sa paliligo ni Shen Yuan. Lumapit si Shen Yuan kina Chen Xinyu at Shen Zuan at seryosong tinanong ang kanyang kapatid kung bakit naroon na naman ito at kung saang kwarto ito matutulog. Walang pag-aalinlangang sumagot si Shen Zuan na naroon siya para alagaan ang hipag at si Xinyu. At syempre ay kay Xinyu siya matutulog dahil 2 babae naman silang magsasalo ng kwarto. Ngunit hindi pinansin ni Shen Yuan ang paliwanag at kinuha ang pagkaing hawak ni Shen Zuan, sabay pagsasabing tigilan na ang kalokohan. Ayon sa kanya, sa katamaran ng kapatid, hindi ito ang tipo ng taong mag-aalaga ng iba, at sapat na raw na hindi pa ito inaalagaan ng hipag. Nagulat si Shen Zuan sa biglaang pag-agaw ng kanyang pagkain at agad niya itong sinubukang bawiin, lalo na't kinakain na iyon ng kanyang kuya. Samantala, nanatiling tahimik si Chen Xinyu habang pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi nagtagal, tumayo si Chen Xinyu at sa namumulang mukha at bahagyang kaba ay sinabi na kung gusto pa ni Shen Yuan ng pagkain, bababa na lang siya at bibili pa. Ngunit agad siyang hinawakan ni Shen Zuan sa braso at pabirong tinanong kung pati ba siya ay pinapamihasa na ang kuya nito. Sa sandaling iyon, biglang tumaas ang antas ng paborabilidad ni Chen Xinyu kay Shen Yuan at umabot na sa 63%. Nang makita iyon, bahagyang nagtaka si Shen Yuan at naisip niyang nagsimula ito sa 60 at ngayon ay unti-unting tumataas, isang maayos at tuloy-tuloy na pag-usad. Maya-maya, tinawag ni Chen na si Shen Yuan at sinabing maaari na siyang pumasok. Sumagot si Shen Yuan na darating na siya at kasabay noon ay inihagis ang chichirya pabalik sa kanyang kapatid, na agad namang sinalo nito. Habang pinagmamasdan ni Chen Xinyu ang pagpasok ni Shen Yuan sa banyo, mahina niyang nasabi na maganda rin sa pakiramdam ang may nagagawa siya para sa kanyang bayaw, lalo na't napakarami na nitong nagawa para sa kanyang kapatid at sa kanilang pamilya, at tama lamang na alagaan nila ito kahit kaunti. Ngunit agad tumutol si Shen Zuan at pabirong pinuna na sobra na ang pag-aalaga, abot kamay sa damit, bukas bibig sa pagkain, at parang ginawa na raw nilang higanteng sanggol ang kanyang kuya. Umupo si Chen Xinyu sa sofa, nakakuyom ang mga kamao at bahagyang namumula ang mukha, at sinabing maliliit na bagay lang naman ang mga iyon at hindi talaga mahalaga.
Ngunit sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin na kahit siya man ang nasa kalagayan, ganoon din ang mararamdaman niya. Napansin ni Shen Zuan ang kakaibang kilos ni Chen Zinyo at lumapit upang tanungin kung bakit biglang namula ang mukha nito. Agad namang hinawakan ni Chen Zinyo ang kanyang pisngi at nagtanong kung halata ba talaga. Kinumpirma ni Shen Zuan na halatang halata at tila nag-aapoy pa ang mukha nito. Dahil doon, mabilis na umiling si Chen Zinyo at sinabing hindi niya alam, pilit tinatago ang kanyang iniisip. Dahil sa reaksyong iyon, mas lalong nausisa si Shen Zuan at lumapit pa upang kilitiin si Chen Zinyo habang pabirong inaakusahan kung may gusto rin ba ito sa kanyang kuya at hinihingan ng tapat na sagot. Habang natatawa at pilit umiiwas, itinanggi ni Chen Zinyo at nakiusap na tigilan na ang pang-aasar. Samantala, sa loob ng banyo, komportableng nakahiga si Shen Yuan sa bathtub at ramdam ang ginhawang dulot ng mainit na tubig. Nakapikit ang kanyang mga mata nang sabihin niyang tila nakaka-relax ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nakangiting umupo si Chen na sa gilid ng bathtub at sinabi na mas mainam pa raw kung imasahe pa niya ito. Nagtaka si Shen Yuan at tinanong kung marunong ba itong magmasahe at kung kailan pa ito natuto. Habang minamasahe ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni Chen na natutunan niya iyon online at nasubukan na rin niya kay Chen Zinyo nitong mga nakaraang araw, at sinabing ipaalam lamang kung masyadong malakas ang diin. Nagpatuloy ang banayad na pagmamasahe, at pabirong sinabi ni Shen Yuan na tila may mga natututunan na itong kung ano-ano. Namula si Chen na at mahina niyang sinabing natutunan niya iyon para sa kanya. Dahil doon, binuksan ni Shen Yuan ang kanyang mga mata, tumingala, at hinawakan ang pisngi ni Chen na. Sabay sabing kahit pag ginamit si Zinyo bilang ensayo, hindi basta-basta makukuha ang ganitong husay sa maikling panahon. Lumapit si Chen na at ipinaliwanag na natutunan niya iyon sa panunood ng mga video at ilang gabing lihim na pag-aaral, at tinanong kung ano ang pakiramdam. Dahil sa husay nito, pinuri ni Shen Yuan si Chen na at sinabing kahanga-hanga ito sa maraming paraan. Inilapit ni Shen Yuan ang kanyang mukha sa hita ni Chen na at marahang binulong dito na sabay na silang pumasok. Kasunod noon, unti-unting nagliyab ang mainit nilang sandali, isang tagpong puno ng init, damdamin, at pagnanasa, habang ang kanilang kasiyahan ay dahan-daang sumasabay sa mainit na tubig ng bathtub. Habang patuloy na pinaparamdam ni Shen Yuan kay Chen na ang sarap at lamang, hindi napigilan ni Chen na ang mapaungol dahil sa matinding sensasyong dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang tumunog ng sunod-sunod ang cellphone ni Shen Yuan. Bahagyang napahinto si Chen na at mahina niyang sinabi na patuloy na tumutunog ang cellphone nito, tinatanong kung may problema ba. Ngunit tila walang balak huminto si Shen Yuan. Sa halip, buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit gaano pa kalaki ang problema, wala raw iyon sa halaga kumpara sa ginagawa nilang dalawa sa sandaling iyon. Dahil dito, nanahimik na lamang si Chen na at hindi na muling nagsalita. Makalipas ang kalahating oras, magkatabi nang nakahiga sina Shen Yuan at Chen na sa kama. Habang hawak ni Shen Yuan ang kanyang cellphone, napansin niya ang mga larawang ipinadala sa kanya ni Minwei. Kasama nito ang mensaheng nagsasabing matagal na raw silang hindi nagkikita at sobra na siyang namimiss, at dahil alam nitong namimiss din siya ni Shen Yuan, binigyan niya ito ng ilang larawan bilang gantimpala. Habang tinitingnan ang mga larawang iyon, napangiti si Shen Yuan at naisip na tila mas lalong nagiging pilya si Minwei sa paglipas ng panahon. Samantala, sa kabilang panig, hindi mapigilan ni Minwei ang menas. Sa isip niya, iyon na lang ba ang sagot matapos ang lahat ng iyon? Dahil dito, agad siyang nagpadala ng panibagong mensahe. Tinatanong kung sigurado ba si Shen Yuan na tiningnan lang niya ang mga larawan at hindi pa niya inaaksyonan. Hindi nagtagal, sumagot si Shen Yuan at may kumpiyansang sinabi na minamaliit siya ni Minwei,
at ang ganitong klaseng simpleng tukso ay hindi sapat para pagalawin siya. Sa nabasa ni Minhui, muli siyang nagtanong kung gusto ba nitong magpadala ng mas totoong mga panunukso. Hindi napigilan ni Shen Yuan ang mapangiti, at agad siyang sumagot na ikalulugod niya iyon at sana ay ipadala agad. Ngunit sa halip na sumunod, pabirong tumanggi si Minhui. Sa isip nito, alam niyang unti-unting umatras si Shen Yuan para mas malakas ang susunod na pag-atake, at iyon ang saya sa pag-ibig. Dahil dito, agad na lumipat si Shen Yuan sa kontak ni Leylay. Sa isip niya, kailangan pa nitong paghintayin ang babaeng iyon. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe si Leylay, tinatanong kung magkikita na ba sila. Diretso namang sumagot si Shen Yuan na hindi sila magkikita. Lalo itong ikinagulat ni Leylay. Hindi siya makapaniwala at sinabing hindi raw siya naniniwala. Agad siyang nagreklamo, sinasabing dahil lang sa hindi niya ibinigay ang gusto ni Shen Yuan kahapon, talagang hindi na siya pakikipagkita ngayon, samantalang isa pa rin daw siyang piniling concubine. Walang pag-aalinlangang sinagot siya ni Shen Yuan na siya ang tipo ng taong nagtatanim ng sama ng loob. Dahil dito, iginiit ni Leylay na kahit maliit ang kanyang puso, ibinigay naman niya ang kanyang unang halik at unang pagkakataon. Ngunit malamig lamang na sinabi ni Shen Yuan na kailangan niyang pumila, dahil sa mundo niya, may nauna at may nahuhuli. Sa sobrang inis, hindi napigilan ni Leylay ang mamula. Agad siyang nagtanong kung sino pa raw ang iba, kung may mas maganda ba, mas maputi, o mas lamang sa kanya.